Magandang araw! Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw sa ating pag-aaral para sa mga pandaigdigang pamanang pook. Natanong niyo na ba mga bata kung papaano napipili maging isang World Heritage Sites o maisama sa prestisyosong listahan ng UNESCO ang isang mga pook para maging isang pandaigdigang pamanang pook? Alam niyo ba na ang pagpili at pagtatalaga bilang isang UNESCO World Heritage Sites o pandaigdigang pamanang pook ay sumasailalim sa masusing pagpili at pag-aaral? Hindi ito madali. Gusto niyo bang alamin? Halika, samahan niyo ako. Sa unang step, sa pagtatalaga ng isang World Heritage Sites, kailangan ng isang bansa tulad ng Pilipinas ay kailangang lagdaan ng isang dokumento. Ang dokumento nito ay tinatawag na World Heritage Convention at mangangako ang bansa na iyon upang alagaan at poprotektahan ang kanilang kultural at natural na pamana. Noong nakaraang alalin, ating nakita kung ano ang kaibahan ng kultural at natural na pamana. Ililista ng bansa ang mga pamanang pook na nais maisali sa listahan ng UNESCO. Ito dapat ay may outstanding universal value. Mula rito ay masusing pipiliin kung alin sa mga ito ang kailangan nilang mainomina bilang pandaigdig na pamanang pook. Ang napiling mga listahan na kanilang gustong inomina ay ipapadala sa UNESCO World Heritage Center. Ito ay opisina na matatagpuan sa ibang bansa. Ang UNESCO World Heritage Center naman ay masusing titingnan kung kumpleto at tama ang ipinapadala mga dokumento ng isang bansa at saka nito ibibigay sa IUCN para sa mga kultural na mga pamanang pook at ICOMOS naman para sa mga natural na pamanang pook at sa kanila ito gagawa ng ebalwasyon. Bibisitahin ng ICOMOS o ng IUCN ang mga lugar upang tingnan kung paano ito pangangalagaan at pinangangasiwaan ng isang bansa. Ang report ng IUCN at ICOMOS ay ibabalik sa World Heritage Committee at masusunod na pag-aaralan naman ng committee ang report at gagawa sila ng rekomendasyon kung kinakailangan. At ang pinagdesisyon kung isasama nga ba sa listahan ng prestisyosong listahan ng mga pandaigdigang pamanang pook ang isang lugar. Ito ay pagdedesisyonan ng 21 miyembro nito. Nakita niyo na kung gaano katagal at kabusisi ang kailangan gawin upang ideklara ang isang lugar bilang isang o kasama sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. At alam naman natin kung ilan sa mga ito ay kasama at makikita sa ating bansa. Ngayon, kasama ba kayo sa isang site visit o maliit munting field trip na gaganapin sa San Agustin Church? Alam naman natin na ang San Agustin Church ay isang pandaigdigang pamanang pook ng UNESCO. Kung hindi, halika, samahan niyo ako. Gawin mo ito ha. Kailangan nating mapanood ang video na ito. Kung hindi kasama rito ang video na ito, maaari niyong kunin ang inyong laptop, ang inyong tablet, o ang inyong mobile phone na may internet at tingnan ang link na ito. Maaari mong i-pause ang video na ito habang pinapanood ang maikling video hinggil sa San Agustin Church. At maaari din yung tingnan ang ibang video hinggil dito. At matapos manood ng video, sagutin niyo ang mga tanong na ito ha. Mula sa inyong nasaksihan, ano ang inyong makikita sa simbahan ng San Agustin?
Mahalaga ba ito para sa atin, ang mga nakikita ninyo sa loob? Bakit? Sa tingin mo, paano naisali ang simbahan ng San Agustin sa listahan ng World Heritage Sites? O ano mga salik upang maisama ito sa listahan? Bakit natin ito dapat pangalagaan? At paano natin ito papangalagaan? At ngayon naman, meron pa ako dito sa inyong ipapagawa. Kung ikaw ay gagawa ng isang hashtag base sa inyong natutuhan, ano ito at bakit? At habang ginagawa niyo ang hashtag na ito, maaari niyong i-post ang video na ito. Magaling! Natapos ninyo ang ating paglalakbay para sa araw nito. Sana samahan niyo ulit ako sa susunod na ating paglalakbay upang marami pa tayong matutuhan hinggil sa ating mga pamana po. Maraming salamat! Paalam!